Purihin ang Diyos na banal at tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang ating pong Bible verse, 2 Timothy chapter 1, verse 11 up to 13. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Hold fast the form of sound words which thou hast heard of me, in faith and love which is in Jesus Christ. Ang ating pong devotion on that day. In-encourage po ni Apostol Pablo, ito pong si Timothy na kanyang anak sa pananampalataya, na manatili daw po siya kay Kristo at sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Sabi po sa verse 1, wala kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa talata pong 13 at 14 na ikalawang Timoteo 1, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na pinagkatiwala sa iyo. Ito po ang encouragement ni Pablo kay Timothy na manatili daw po siyang passionate para kay Kristo at manatili ding matatag si Timothy sa mga aral ng ating pong Panginoong Hesukristo. Particularly po sa gospel, yung ebanghelyo na itinuturo po ni Apostol Pablo. Ang Panginoong Hesukristo po, siya po ang ating pong pundasyon ng ating pananampalataya. Binanggit po yan sa 1 Corinto 3:11. Okay? Ang ating pong kumpiyansa ay nagmumula sa nakitang pagpapahayag ng ating Panginoon na siya ay pwede nating pagkatiwalaan ng kaniyang ibigay ang kanyang buhay. Nang siya po ay namatay at siya po ay nalibing at pagdakay muling nabuhay, nag-resurrect. Ito po ay patunay ng ang Diyos na ito, si Kristo po, ay atin pong mapagkakatiwalaan, atin pong mailalagak ang buo po nating pagtitiwala sa Panginoon. Kumbinsido po si Apostol Pablo na itong Kristong ito na kanyang sinampalatayanan na binabanggit po sa verse number 12. Okay? For I know whom I have believed. Kumbinsido po si Apostol Pablo, na anuman daw po ang mga bagay na kanyang kinumit para sa Panginoon, ay tutuparin po ng Diyos sa kanya on that day, sa araw na iyon. Okay? At ang araw na iyon ay magiging glorious sa bahagi ng mga Kristiyano. Pagbalik din po ng ating pong Panginoon sa rapture, ay kanya din pong tutuparin ang kanyang mga ipinangako. Kaya po ang ating Panginoong Hesukristo po, ay ating mapagkakatiwalaan sapagkat siya po ay banal. Siya po ay perfect. Wala po siyang kasalanan. Kaya ating pong mailalagak ang ating pong mga sarili, ang ating buong pagtitiwala, kagaya ng sinabi ni Pablo, kilala niya ang kaniyang sinampalatayanan. I know whom I have believed. At nakatitiyak din po tayo na tutupadin din po ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Okay?
Kasama na po dito ang pagbibigay po niya sa atin ng tinatawag na glorified body. So, ang Diyos, hindi lamang natin mapagtitiwalaan habang tayo po'y nandito sa lupa bilang Kanyang mga anak, kung hindi, pagdating natin sa langit, pagharap natin sa Diyos, ito pong katawang lupa na meron pong kasiraan, papalitan na po ito ng Diyos ng katawang walang kasiraan. Glorified body na po. Pero habang inaantay po natin yon, dito din sa lupa, bilang mga Kristiyano, ay mapagtitiwalaan po natin ang Diyos na kayang katagpuin, kayang punuan, kayang ipagkaloob, i-provide ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Sinabi po yan sa Philippians 4 verse number 19. Kaya po ang Panginoong Kristo po ay Kanya pong dinemonstrate, ang Kanya pong pinakita ang Kanyang pagiging Diyos sa atin, hindi lamang tagapagligtas natin ng Panginoon, kung hindi sa araw-araw po ng ating mga buhay, mapagtitiwalaan po natin siya sa mga pangangailangan po natin. At mapagtitiwalaan din po natin siya sa mga sitwasyon na mahihirap sa ating pong mga buhay. Kaya isang araw po, kung tayo po haharap sa Diyos, doon sa araw na yon, masasabi natin na nasulit natin yung buhay na niligtas ng Diyos, ginamit ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. On that day, Ama, dakilang Diyos na banal, purihin po kayo sa umaga pong ito. Salamat po sa salita ninyo sa amin. Ito'y aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po.